Hello mga ka-farmers. Magandang umaga ulit sa ating lahat. Nandito naman po tayo ngayon sa harap ng aming bahay. Today is May 1, Labor Day, kaya hindi po tayo pumasok. Pinapanood natin yung ating tatay, yung airpot ko na gumawa ng kulungan ng mga manok. Ayan. So yung bahay na yan ay mga islab-islab ng Milina. And then dahil meron po kaming circular soap, yun po yung ginamit namin para sa ganun ay maayos yung sizing ng mga ito. So akala ko kanina maliit lang yung gagawin, pero parang 12 feet yata to, 6 by 12. Parang 6 by 12 feet yata. So most likely ang mangyayari dito ay gagawin niyang baka magagawin niyang 2 doors, and then meron division sa gitna, kasi may naka-ready din dun na isa na pang division. So ayan, meron din tayong manok dito na puging-pugi, batang-bata pero pugi. So kapag gumagawa po kami ng ganito, na mga medyo mahaba, usually dibaklas po yung mga yan, kasi medyo mahirap siyang ipwesto kapag buo. Tsaka mahirap din na ipatayo. Kaya ang ginagawa namin dyan ay majority baklas talaga. Sayang naman din kasi yung mga islab ng mga Milina dito sa tabi-tabi kung papabayaan lang natin na mabulok. So mas maganda na yung ganito, kahit papaano meron siyang gamit. Mahal din kasi yung mga ganito, yung mga 4x4 na square fence, ply fence. Although maganda siya at matibay, matagal din. Ito parang nasa 5 years na rin yata ito. Before pandemic to, during the pandemic pala ito nung binili namin, parang 2021 yata. Early 2021 nung nabili, hanggang ngayon okay pa, wala pa siyang damage. So maganda rin naman yung mga ganito, mga galvanized na square fence. Kung meron kang budget, maganda yan. Pero kapag wala kang budget, mas maganda na rin yung mga ganito muna. Although kung pagbabasehan yung price, halos same lang sila ng price Pero ito kasi tumatagal din talaga, itong mga galvanized. Pero yung mga yan, kapag ipapagawa nyo po yan, medyo mahal din, kasi syempre babayaran mo yung kahoy, babayaran mo yung labor, yung kuryente. Medyo mahal din siya. Pero kapag sarili ninyo, so makakatipid din. So kaya nito, dahil sarili namin yung paggawaan, sarili namin gawa, sarili namin yung mga kahoy, so medyo mas makakatipid ng konti. So ang una niyan, ginawan muna ng frame na ng tatay ko. Frame muna. And then pag dugtungin na lang yan. Naka-measure na siya before siya itayo. So sa mga hindi po nakakaalam, ang tatay ko po ay dating karpentero. Tapos nung nalaman niya na hindi pala biro ang magpa-kolehiyo, so natutunan niya ang furniture kasi mas malaki daw ang kita. Pero unfortunately, kapag sa furniture, kukunti lang din. Lalo na hindi naman masyadong business oriented yung tatay ko noon. Basta meron lang siyang magawa, meron siyang ma-produce, may mabenta, enough na yun sa kanya para may raos yung buhay. Kasi medyo marami kami, 7 kaming magkakapatid.
Pero credits din ano, kasi kahit papaano napag-aaral niya kami. So majority of us na 7 ay nakapagtapos ng pag-aaral. 5 sa amin nakapagtapos. 2 lang ang hindi. Pero yung 2 yon ay 4th year college na. Just a few units to go sana para magtapos ng college. So kahit papaano naging din. Yung parents ko kahit na farming ang kinabubuhay namin noon, and then pagkakarpentero sa maliit na furniture din, nairaos ang pag-aaral. 4 sa amin ay sa SMU. 1 is now a teacher, and then ako, I'm also a licensed teacher, and then yung ading ko financial management ang major niya, business ad. Pero ngayon he's currently a barangay kagawad. And then yung isa, yung bunso namin, criminology sa SMU din. So we are really grateful then that along the way may mga nakilala rin kaming mga tao na tumulong sa pag-aaral pag-aaral. Kasi kung kami lang talagang mahirap din. I just want to extend my sincerest gratitude to my teachers in SMU. Sila po yung isa sa mga nakatulong talaga sa amin. Not just for me, but for my brother as well na yung susunod sa akin. Especially doon sa School of Accountancy and Business, kasi parehas kami ni ading ko na galing sa School of Accountancy and Business. Madalas nagbibigay sila ng mga bigas noon kasi I and my brother are previously working students of St. Mary's University. So habang nag-aaral kami, nagtatrabaho kami in exchange of free tuition fee. So hindi po kami nagbabayad ng tuition sa SMU before. That is really a good opportunity sa mga nangangarap na mga batang nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Sa ngayon wala na yung Marian Working Scholar, pero meron silang Library Working Scholar. Sa library sila magtatrabaho. Pero during our time merong Marian Working Scholar. At yun yung isang nakatulong talaga din sa amin. Without the opportunity to become working students, most likely talagang struggle ang buhay. So yun lang muna for today. Thank you.